Hello, welcome to Virgo Philippines. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat, unfortunately. Pagpasensyahan nyo na po yung aking boses. Medyo nagkakaroon ako ng ano ngayon. Ubo. So, medyo hindi kasi maganda yung ating panahon. But anyway, take only what resonates, guys. Well, wala pa naman akong sakit, pero ano pa lang, parang papunta pa lang. Okay, let's start to reading. Hopefully hindi magtuloy. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang po. Pa-comment sa baba kahit heart lang. Malaking bagay sa akin yung comments, guys. Nagpapakita ng malaking suporta, pagmamahal. Ayan, salamat guys. Nababasa ko yung comments niyo. Nagno-notify sa akin yan. Napapangiti po ako. So, let's start. Trust and attraction is here. So, ito yung main energy mo. And then, this is love reading. So, kukunin natin yung sa side ng person mo. Well, some of you, if you're single, I feel like mag-focus ka sa sarili mo. That's the advice. Kasi nakikita natin, magtiwala ka lang. I mean, divine timing is happening in your life right now. I feel like yung iba sa inyo, nakakita tayo dito ng energy mo na you are attracted with this person in the past. And reconciliation. Nakakita tayo ng pagbabalik mo lang sa past person. But you just have to trust na kung hindi pa bumabalik yung taong to, sasabihin ng iba, ang tagal ng pagbalik ng person na yon, either you are not yet ready, okay? Or hindi pa ready yung person na minamanifest mo. Some of you, this is a twin flame connection with the chemistry at the bottom of the deck. Guys, ang pinakamahirap na connection is twin flame connection, ha? Soulmates is like, kind of like destined, and twin flames destined rin, kaya lang bago ka dumating sa point na ganun, marami lessons talaga na pagdadaanan. Okay? And it's like there's a push and pull connection. Ngayon, this connection, it is calling for you to have faith. Magtiwala ka lang. Everything is happening for a reason. At saka mag-focus ka sa self-love mo. Love yourself. Love yourself. Love yourself. Mahalin mo sarili mo. Kasi the more na minamahal mo yung sarili mo, the more na na-attract mo yung person na ito. Well, yung pagmamahal sa sarili, hindi lang yun yung dahil magpapaganda ka, mag-aayos ka, kakain ka ng maayos, magda-diet ka. Hindi yun eh. Do you surround yourself with people na tama para sa'yo? Diba? Some of you, if you're in a relationship, are you in a relationship na parang hinahayaan mo na nag-i-stay ka sa relationship na toxic? Or ikaw lang itong bigay ng bigay? Or ikaw lang itong nahihirapan? Maybe some of you, the lessons for you, bago ka mapunta sa tamang pagmamahal para sa'yo, is to love yourself. Huwag mong hayaan na may nananakit sa'yo. Huwag mong hayaan na kinakaya-kaya ka ng isang tao. Huwag mong hayaan na ginagamit ka ng isang tao. Kasi if you let that happen, you're not loving yourself enough. Hindi mo mahal yung sarili mo. Kasi, hinahayaan mong kawawain ka eh. Diba? So, maybe the lesson for you is huwag ka masyadong maging mabait, lalo na kung ikaw naman ang kawawa, napeperwisyo. Anyway, love yourself. Spiritually, emotionally, physically, love yourself. Yun yung
message dito na nakukuha natin eh. Kasi kahit anong, you are already attractive. Yung iba sa inyo, nakakakuha tayo ng energy na ganun. Attractive ka na eh. Nakukuha mo na yung attention or attraction ng maybe the past person na minamanifest mo. But, tingnan mo yung sarili mo sa perspective. Or halimbawa, ikaw ay yung taong, halimbawa, kakilala mo ang sarili mo, anong i-advise mo sa sarili mo? Doon tayo eh. Kasi ang hirap dahil ikaw nasa kalagayan mo na ngayon, na hindi mo alam kung anong gagawin mo desisyon, anong gagawin mo, etc. Pero tingnan mo yung mata, tingnan mo yung sarili mo sa mata ng iba. Tingin mo ba sa sarili mo, tama yung ginagawa mo ngayon? Tingin mo ba napapalibutan ka ng mga tamang tao ngayon? Tingin mo ba ikaw ay may mga bagay pang kailangan ayusin, tanggalin sa buhay mo ngayon? So, ayun, yun yung dapat mong gawin ngayon. Diba? Jade is here. Actually, I can see luck. Especially, ngayon Virgo season, habang nire-record ko tong video. Yung iba na late na nanonood. Actually, almost lahat naman halos ng aking reading ay konti lang yung hindi timeless eh. I always do reading timeless kasi yung reading pag para sa'yo, talagang gagawa ng paraan yan mapunta sa'yo eh. Kahit napakatagal na na-upload. Yung iba may nakikita pa ako nagko-comment, ilang years ko na in-upload yung video. Pero ngayon, pinapanood pa rin nila kasi nga, na ngayon sila nakukuha na yung attraction doon sa video na yun, parang hinihila sila. So, maybe ngayon pa lang yung tamang time na papanoorin nila to. So, ito, in-upload ko ito, Virgo season. But some of you, kahit iti Virgo season, I can see a lot of you having a lot of finances, luck. Ngayon, no? So, dahil Virgo seasons, this is for Virgo reading. Use this opportunity para i-manifest yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Make changes and the spotlight, yung kumbaga, yung Virgo season is yung spotlight nasa sayo ngayon. Ikaw ang nakikita ng mga tao ngayon. Ikaw ang napapansin. Ikaw, sa'yo nakatingin. Parang ganun. And you do have your Cinnabar. So, especially with regards to your business, Larimar is here. You will be more lucky. I'm seeing water here. So, actually, wala akong religion na, kumbaga, this reading, wala tayong relihiyon dito, pantay-pantay kung ano pinaniniwalaan ninyo, depende sa inyo, but some of you, that has something to do with water. So, kung sa relihiyon, ang alam ko na gamit kasi ng tubig is Catholic. So, they do have holy water kung tawagin. If you can, use holy water para matanggal yung mga elemento or mga negative and bless the store, you can do that. Pray and then just do the yung pag-bless. And well, spiritually, I also do have a business. I-share ko lang. I also do have a business restaurant. So, mga hindi nakakaalam, Jelly's Restaurant along Naga Road, Las Piñas. If you want to check it out, pwede kayo pumunta. Pero, lagi ako nagbe-bless ng aking business. No? Kasi, kailangan lagi, dapat bibi-bless yung business. And, there's this one time na, yung mga tao ko, yung mga staff ko, nakakaramdam sila ng something na hindi maganda doon sa store, sa resto namin.
And one time nag-nap or natulog yung aking tao doon sa pinaka room nila for the staff. And then nanaginip siya ng hindi maganda, like something na parang may sumasakal sa kanya, etc. And then yung lagi kong binabanggit, Jing Tarot Reader is also one of my friend nga na marunong sa mga ganyang bagay, spiritual na bagay. And then pina-check ko sa kanya, pinatawas ko. And then yun nga, nabanggit that there's something there sa store. Tapos tapos ang feeling doon sa pinaka-room is like parang sobrang init. And yun nga, nakita ng aking friend is there's this kapre kung tawagin. Well, I don't know if you believe in that stuff, pero I do, because I already saw not only one, but 2 to 3 ba yung nakita ko na ganyan, na elemento. And by the way, ako mas malakas ang mata ko sa ganon, sa mga elemento. Iba-iba po kasi yan. Meron yung mga bukas ang third eye nila, mas malakas sila sa mga ghost or do sa mga patay na ganyan, yung mga nanghihingi ng hustisya, etc. And mine is like mas open ako sa image or imahe, and also sa mga elemento na ganyan. Mas malakas ako dyan. And yeah, I saw this. I already did this incense at kamangyan, pero hindi siya umi-effect. And then kaya ako nagtanong kay Jing, do sa aking friend, kung ano magandang gawin, bakit hindi umaalis, ba't hindi nawawala. Diba? Tinry ko rin kausapin. And ang sabi niya, kung gusto mong paalisin is gumamit ng asin and holy water. Kasi incense at kamangyan is usok. Sabi niya, kapre yung kalaban. Sabi niya, hindi yan tatalab dahil usok yung ginagamit mo, usok din naman yan sigarilyo, nagsisigarilyo yan. Well, that explains why sobrang init doon sa place, kasi nagsisigarilyo. Diba? So, mainit. So, ako naman, inano ko siya, parang ginawa ko siya, or itong pagpapaalis na ito. Yung gumawa ako yung dasal ginawa ko, and also the holy water and yung asin. And ayun, nag-okay na. Nawala na. So that is what I can see here, no? Either you bless your store, your business, if you do have one, kahit sa bahay, guys, kahit sa bahay, pag nakakaramdam kayo. But be sure that you are prepared. At saka, maybe mas maganda pa rin talaga magtatanong ka sa marunong. Ayan. Kasi minsan yung gumagawa niyan, sabi nga nung isang staff ko, kasi minsan sa kanila is sila yung naggawa. Sabi niya, ma'am, parang hindi umi-effect sa amin pagka may mga ganon. Ako talaga ang pinapapunta nila, ganon. Parang hindi umi-effect sa amin. Kasi parang nga daw, may nakapagsabi sa kanya, mas aalis sila or mas mawawala yung mga ganon. Kasi mas takot sila sa mas marunong, or kumbaga mas malakas spiritually or what. Kasi kung regular na pwedeng hindi rin effect. So, nasa sa yan, alam mo yan kung kaya mo or what. Anyway, share ko lang yung aking experience, because this can actually help you
sa office mo, sa bahay ninyo, and sa business mo. But the way I see this, there's a lot of luck, swerte sa'yo, and maybe the use of water. Yun nga, maybe holy water, but I don't know sa religion ninyo kung ano yan. Kung may pinapaniwalaan kayong tubig, wala, okay lang. I really, parang inirespeto ko talaga ang inyong paniniwala, no? The lapis lazuli is here, citrine and iolite. This is dark violet kind of energy. So this person could be someone very spiritual. Okay? Or maybe someone na medyo nagkakaroon ng spiritual learnings or cleansing ngayon. Citrine, nakakita tayo ng creativity, and citrine is also used by businessman, businesswoman. Ginagamit din nila yan. And the jade, ang paswerte. So, both of you and this person, some of you, pwedeng kapareho mo. Could also be a Virgo kasi nakakita din tayo ng swerte dito sa taong to ngayon. So, maybe both of you, this is love reading. So, pareho kayo nagkakaroon ng mga spiritual development ngayon, connection with your higher self. And so, the advice for you is to love yourself. Kasi, yung person na kakonect mo, minamanifest mo, maaaring minamanifest ka rin niya, pero sinisimulan niya rin yung pag-aayos sa kanyang sarili. Pwede ngayon lang siya natututo ng mga spiritual na bagay. And, yeah. You do have here pipestone or catlinite, ancestors root chakra. Itong stone na to is for the root chakra. So, nakakita tayo dito ng like connection wherein, root or ancestors, pwedeng may mga bagay or healing na kailangan gawin with regards to your roots, with regards to your past, with regards to your family, no? Na pwedeng kailangan gawin ikaw at ng person na kakonect mo ngayon. Okay? So, what will happen in the near future? Well, I do feel like this is the card na dapat kong gamitin. So, I will use this. Ano ang near future for you, Virgo? Sun, Moon, Rising. Okay. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. For the sign of Virgo. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. For the sign of Virgo. Okay. You do have here, nagsisisi ako. Isasakripisyo ko lahat. Ang lahat. Gusto ko sanang kausapin ka, pero di ko alam ang sasabihin. Adik sa'yo. May nagdidikta sa akin. This would like to come out. Maleta. Clarify that. Collection, trophy, accessories. Bottom of the deck, bakit hinayaan mong mangyari yun? Well, this is actually a connect in the near future, ha? Ang tanong ko, ano ba yung mga bagay na pinagsisisihan mo na dapat mong harapin na mababago mo pa? In the near future, kasi this is what I can see here na pwedeng ikaw sa sitwasyon mo, pwedeng may mga bagay ka pinagsisisihan, and in the future, kailangan mong mag-sacrifice Kailangan mong gawain, kailangan mong kausapin yung mga taong dapat mong kausapin na pinagsisisihan mo. Maybe, for example, sa business, if you do have a business, may tao ka doon pinasok or pumasok doon. Tapos parang nagsisisi ka, bakit
pumasok tong taong to, ba't pinasok tong taong to, pero hindi mo naman alam kung paano kakausapin kasi masyado kang mabait. By the way, may nakikita kong image ngayon is like a image of like a piano. I don't know if you own a piano or what. I can see a piano, or maybe you can play music such as piano or kahit nung bata ka pa, maybe you can play piano. Okay, musical instruments. Or some of you, I can see someone na laging nagbabasa, maybe always in front of the desk, laging nasa table. So maybe your work has something to do with you always in front of the table. This could be your reading. Anyway, nakakakita tayo dito ng mga bagay na kailangan mong mga tao na kailangan mong kausapin na may kinalaman sa pinagsisisihan mo or kailangan mong isakripisyo, kailangan mong maybe i-let go. Yan. And I want to clarify why it's with the may nagdidikta sa akin, addict sa'yo. Yan talagang gusto niya mangyari. Lumabas bakit mo hinayaang mangyari yon? Kalimutan mo na ako, wala kang mapapala. And one more, you do have your diary. And bottom of the deck, mahal kita sobra. Well, the way I see this is that there's a person who is in the future, nakikita natin may obsession with regard sa'yo, and pwedeng wala siyang magawa regarding sa kanyang situation because sa kanyang, maybe, sabi ko nga sa iyo ikaw at ang person na to pwedeng may kanya-kanya kayong dapat pagdaanan, dapat ayusin, dapat tapusin, dapat harapin. And in the near future, this person, nakikita natin ng obsession dito sa taong to. Wala siyang magawa sa connection niya even though marami siyang nakikitang red flags or ayaw niya. But with the maleta, I feel like your person is always ready. Nandun yung feeling na parang laging handa siya anytime na may mangyari. Na pwedeng may kinalaman sa whatever this thing na kailangan niyang alisan or tapusin. Kasi nakakita tayo, hindi lang sa side mo but sa side niya, maybe may kinalaman sa work niya, 'di ba? Or sa relationship niya, sa bahay nila. Pwedeng may mga nakikita siya doon na dahilan na anytime pwede siyang mapaalis doon. So I can see this person being ready with regards to that. Tapos with the bakit mo hinayaan mangyari yon, kalimutan mo na ako, wala kang mapapala. And maybe it has something to do with your past kasi diary is here. Nangyari na yung mga nangyari, hindi mo na mababago yon. Pero pwede mo pa mabago yung future. Kung yung past hindi mo na mababago, nangyari na, yung future pwede pa. The way I see this, there's this diary. Kung ano man yung mga nasulat na sa buhay mo, hindi na mabubura. Okay? Kaya itong nagsisisi ako, yung pagsisisi, okay, tapos na, nangyari na, nasa huli naman talaga ang pagsisisi Pero may chance pa na mabago yung future, depende sa kung paano mo ayusin yung present mo. Kung alam mo na wala ka nang napapala, anong dapat mong gawain? Maybe you have to end the story, 'di ba? About doon sa parte ng buhay mo na yun na dapat mong i-end. Kasi nararamdaman mo, wala ka nang mapapala 'Di ba? So, ano ba yun? Ikaw nakakaalam yan sa situation sa buhay mo na dapat mong kausapin, dapat mong harapin, dapat mong kailangan mong mag-sacrifice about this. And yeah. Anyway, that's it for now, guys. Thank you for watching. And please do like and subscribe. Nakita mo you do have your mahal kita sobra, and then the hermit. And the hermit is you, Virgo. So, sabi dito, sino dapat mong mahalin? Sarili mo. Sarili mo.
Hermit, that is you, Virgo. Okay? So, if you are being someone na nagmamanifest ng love, or you want a person, lagi mo iniisip itong person na to, maybe you feel like this is your twin flame, your soulmate, mahalin mo muna yung sarili mo. Huwag mong hayaang nagkakaganyan ka or ginaganyan ka. Thank you everyone, guys. Pa-comment na lang dyan sa baba ulit. Ma-appreciate ko yan. I love you all and bye-bye.